pag-ibig mo, Panginoon. Thank you po sa kabutihan mo, Panginoon, sa bawat buhay ng mga tao na nandito ngayon, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa regalo mong buhay, sa regalo mong pamilya, maging sa regalo mong salvation sa bawat isang lugar. Salamat, Panginoon, sa umaga po na ito dahil ang bawat isa ay nagsakripisyo upang makarating, Panginoon, dito po sa iyong gawain. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat presensya ng bawat family na nandito ngayon, O God. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na magbalik ng nag-uumapaw na biyaya at pagpapala sa kanila, Panginoon. Maraming salamat po. At sa lahat po ng aming mga napakinggan ng mga testimony, O God. Hallelujah, praise the Lord. Those testimony shall move from glory to glory, shall move from grace to grace. In Jesus' mighty name. At walang anumang mga gawa ng kaaway, mga plano ng kaaway ang makakapagnakaw ng bawat testimony ng bawat isa, O God. Dahil ang mga testimony po na yun, Panginoon, ang nagpapatunay kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na kung gaano ka kumikilos at gumagawa ng himala sa kanilang mga buhay, Panginoon. At ang lahat ng mga testimony na yun, Panginoon, ay gagamitin upang marami pang mga tao ang maibalik sa iyong presensya, O God. Maraming salamat po. And today, anumang mga impartation, implantation ng kaaway laban sa buhay ng bawat isa, O God, pinapawalang bisa sa pangalan mo, Jesus. At sa araw po na ito, as we gather this Sunday service, O God, I speak your wisdom, your knowledge, understanding, O God, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy na mangusap at magpaintindi sa bawat isa, O God, ng mga nais mong iparating, Panginoon. Maraming salamat po. And I speak your love, your joy, and your peace sa bawat isa, O God. And I speak your precious blood to cover sa lahat ng mga testimony, Panginoon, na aming narinig sa araw po na ito. Maraming salamat po. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Hallelujah. Praise the Lord. Sige po, pwede na po tayo po. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. So once again, a blessed morning, everyone. Blessed morning, family. Hallelujah. Pakitapin po yung katabi mo. Sabihin mo, family. Family. Magandang umaga. Magandang umaga. Handa ka na ba? Handa ka na ba? Na makapakinig Na makapakinig ng magandang balita ng magandang balita mula sa ating Panginoon. mula sa ating Panginoon. Family, Family. be ready. Be ready. Kailangan Kailangan bawat salita bawat salita na manggagaling sa ating Panginoon. na magagaling sa ating Panginoon, Ingatan talaga natin ingatan talaga natin na hindi manakaw na hindi manakaw ng mga kaaway. ng mga kaaway. Kaya family, The family, the moment the moment na marinig mo na marinig mo ang magandang balita, ang magandang balita, i-apply mo i-apply mo sa buhay mo. sa buhay mo. Kapag sinabi, Kapag sinabi, huwag kang magalit, huwag kang magalit, huwag kang magagalit. huwag kang magagalit. Kapag sinabi, Kapag sinabing ang problema, ang problema, pasalamatan, pasalamatan mo. kaya family, Kaya family, kung ano mang sitwasyon mo ngayon, kung ano mga sitwasyon mo ngayon, magalak ka. nagalak ka. Dahil ito ang araw Dahil ito ang araw na ibinigay ng ating Diyos na ibinigay ng ating Diyos para papurihan siya para papurihan siya at pasalamatan siya. at pasalamatan siya. Hallelujah. Palakpakan po natin. Praise God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. So before we start, hallelujah, allow me again to acknowledge each one of us, lahat na nandito ngayon. Hallelujah. The moment na sasabihin ko po yung lugar, pakitaas po yung kamay, can you wave your hands, and ipagmalaki natin kung saan kang lugar. Diba? Kasi doon sa lugar mo, mapalad
ang lugar na pinanggagalingan mo dahil merong tao na nakakonekta sa ministry na ito. Kaya ipagmalaki natin kung taga saan tayo. Amen, family? Amen. Hallelujah. So, unang-una sa lahat, ang ating family from Trece Martires, together with Perez, together with Trece, Hugo Perez, yan. Pakitaas mo yung kamay ng lahat ng mga taga Trece Martires. Hallelujah. Ipagmalaki natin kung taga saan tayo. Amen. Diba? Kasi we are so blessed yung lugar natin na kayo, hallelujah, sa lugar nyo, nakakonekta sa ministry na to para yung lugar nyo maabot ng Panginoon. Amen, family. Ha? Kaya the moment na isasabihin yung lugar nyo ay itaas talaga yung kamay. Ipagmalaki talaga natin dahil ang Panginoon may gagawin at gagawin sa lugar nyo. Amen, Amen, family. Amen. Na kayo yung unang ginamit ng Panginoon para mapasimulan ang pahayag ng salita ng Panginoon dun sa lugar natin. Amen, family. Amen. Kaya kung taga saan ka, ikalat mo ang mabuting balita mula sa ating Panginoon. Amen. Ha? Alam naman natin na tayo ay nasa mga huling araw na. Amen, family? Amen. Kaya dapat ito yung mga oras at araw na dapat hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Amen, family? Amen. Bakit apik yung katabi mo? Sabi mo, family. Family. Huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Tumpik-tumpik ka. Ipangaral mo na Ipangaral mo na ang salita ng Panginoon. ang salita ng Panginoon. Dahil malapit na siyang dumating Malapit na siyang dumating para para lahat ng mga tao lahat ng mga tao makapaghanda makapaghanda sa kanyang pagbabalik. sa kanyang pagbabalik. Hallelujah. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to the name of Jesus. And also ang ating family here from Nai. Hallelujah. Pakitaas po yung kamay. Together with Pasinaya family and Phase 1 Ciudad and Phase 2 Ciudad Nuevo. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Nana, si Tatay. And also si Tatay dito sa Nai. Hallelujah. Praise the Lord. And syempre po, hallelujah, yung mga buhay ng mga young people natin doon sa taas. Palakpakan po natin. Praise the Lord. Hallelujah, ang ating Panginoon family. Hallelujah, praise the Lord. And syempre po ang ating mga leaders, ministers, Minister John, Minister Julie, and Minister Jay. Palakpakan po natin Praise ang the ating Lord. mga Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. And also ang ating mga pastor here in Jaong Nai, Cavite. Pastor Leo Daguman, palakpakan po natin ang ating buhay ng Diyos. Hallelujah, thank you Jesus. And Pastor Vicky Cuevas, palakpakan po natin ang ating buhay ng Panginoon family. Hallelujah, praise the Lord. And syempre, especially ang ating spiritual parents in the Lord, Dr. Prophet Jo Marie Jaos and Dr. Prophetess Gretchen Jaos. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah. Lagi namin sinasabi na we are so blessed na na-encounter natin ang ating propeta. Amen, family? Amen. Amen. Kasi sila talaga yung ginamit ng ating Panginoon sa mga huling araw. Sila yung ginamit ng Panginoon para ipahayag na malapit ng dumating ang ating Panginoon. Amen. Kaya pakisabi sa katabi mo na, family, Family. handa ka na ba? Handa ka na ba? Family, Family. ready ka na ba? Ready ka na ba? Anong sagot? Anong sagot ng mga katabi mo? Anong sagot? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan talaga maging handa tayo sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. And sa akin pong mga viewers, hallelujah, to those who watching our live streaming today, hallelujah, God bless you family. Be blessed in the land of the living, and please share this live streaming sa inyong mga family, sa inyong mga kapitbahay, sa mga loved ones nyo, and sa mga tao na nangangailangan ng tulong through prayer and through healing and deliverance. And surely
their life will never be the same again. So stay tuned. God bless you. God bless you. Shalom. Hallelujah. Praise the Lord. Yan. Are you ready? Amen. Hallelujah. Kailangan, pag may nagtanong sa atin na, uy family, ready ka na ba sa pagbalik ng ating Panginoon? Ano yung magiging sagot nyo kung may magtatanong sa inyo? Ready na. Hallelujah. Praise the Lord. Kailangan talaga maging handa tayo. Ha? Kasi ang Panginoon, the moment na babalik yan, hindi yan kakatok sa pintuan. Uy family, gising na. Andito na ako. Nakaligo ka na ba? Nakabihis ka na ba? Nakapagsaing ka na ba? Nakapagdala ka na bang babaunin mo? Walang ganun. Babalik ang Panginoon nang hindi natin namamalayan. Amen. Kaya dapat maging handa talaga tayo. Hindi natin kailangan ng kahit ano na dadalhin the moment sa pagbalik ng Panginoon. Kung ano yung itsura mo sa pagbalik ng Panginoon, dun ka. Yun na yung itsura mo. Diba? Wala lang, wait lang Lord, bibihis lang ako. Wait lang Lord, maliligo lang ako. Amen. Walang ganun. Walang timers dun. Dire-diretso na yun. Kaya dapat maging handa ka na. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. So, hallelujah. Ang topic po natin sa araw po na to. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan, dahil yun, napag-usapan naman natin yung mga huling araw. So, ito yung itatopic natin ngayon. The last days. Amen? Amen. Hallelujah. Kaya palagi kong tinatanong, ready ka na ba sa pagbalik ng ating Panginoon? Ha? Okay. So, sige. Sino yung may mga dalang assignment? Yan, lagi talaga nating ipapaalala yan. Yung notebook, yung ballpen, and yung Bible. Sino may dala? Diba? Kung sa school nga, pag sinabi ng teacher, o yung assignment nyo bukas, or yung project nyo bukas, huwag nyong kakalimutan. Diba? Ay, hindi talaga kinakalimutan. Talagang gabi pa lang hinihanda na. Diba? Paano naman pagsagawain ng Panginoon? ilang beses na tayo ng family, yung assignment nyo, don't forget to bring your Bible, to bring your ballpen, to bring your notebook, para maisulat natin yung mga verses na ibibigay sa atin ng Panginoon. Ayan. O sino yung may cellphone, taas ang kamay? Ayan. At sigurado to, lahat may cellphone. Imposible na walang may cellphone dito. Sino may cellphone, taas ang kamay? Ayan. So yan, gamitin natin yung cellphone na yan para dyan natin i-note lahat ng mga verses na babanggitin. Hallelujah, praise the Lord. Yan nyo i-type, di ba? Kasi ngayon, sa panahon ngayon, ang cellphone ginagamitan ng kaaway. Di ba? Kaya kailangan tayo na mananampalataya sa ating buhay na Diyos. Kailangan yung cellphone natin, gamitin natin para i-note lahat ng kabutihan ng Panginoon. Amen. Amen. Ha? Yan. Yung mga may cellphone, paki-note po yan. Amen. So, ang title, The Last Days. Ayan. So, sige, no, title, The Last Days. Kasi baka next week, mag-recap si Pastor. Yan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ayan. So, ang title is The Last Days. Ayan. Praise the Lord. So, in the book of Matthew, chapter 24, verse 6. Ayan. Ayan. Sige, basa po tayong lahat. Sige. Ready, family? Maririnig na ninyo ang mga digmaan at ang mga balibalita ng mga digmaan, ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangan mangyari, ngunit hindi pa ito ang wakas. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Praise the ating Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, yan. Darating at darating yung panahon na mangyayari talaga ang itinakdang araw. Amen, family? Amen. Amen. Kaya dapat maging handa tayo. Darating na yung panahon na hindi hiniling ng mga taong na dumating.
Amen? Amen. Pero sa pagbalik ng ating Panginoon, walang makakapigil. Kahit sino, kahit ano, walang makakapigil. Na Lord, pwede next week ka na lang tumuloy. Na Lord, pwede next month ka na lang tumuloy. Walang makakapigil sa ating Panginoon. Amen? Amen. Kaya dapat maging handa talaga tayo. Amen, family? Amen. Hallelujah. Alam nyo ba alam ko nababalitaan yung mga nangyayari ngayon sa mundo natin. Di ba? Sino yung mga yung mga lindol, yung earthquake, yan. Di ba? Saan una nagkaroon ng lindol? Cebu. Yan. Tapos sa Davao. Tapos merong mga dito, may mga pahabol-pahabol pa. Luzon area ba yun? Baguio. Baguio, yan. Luzon area, Pangasinan. Yan. Those are the signs sa pagbalik ng ating Panginoon. Nakasulat po yan sa Bible. Di ba? Nayayanigin ang mundo. Kaya family, ready ka na ba? Amen. Yung mga tao na walang alam sa salita ng Panginoon, hindi alam yun. Ang inisip lang nila, dala lang to ng panahon. Ano lang to, season lang to. Yan. Pero hindi nila alam, sign na pala to sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen? Yung mga bansa, laban sa bansa, those are the sign. Alam ba natin yun? Amen? Di ba? Laban sa bansa, yung mga, bago yung earthquake na yan, nabalitaan natin, yung mga bansa, naglalabanan, bansa sa bansa. Ano yung bansa na yun? Israel, Iran. Diba? Yan, mga sign po yan. Kasi nakasulat talaga, maglalaban-laban talaga. Amen. Ayan o. Maririnig na ninyo ang mga digmaan at mga balibalita ng mga digmaan. Ngunit huwag kayong mabalisa sapagkat ang mga bagay na ito ay kailangan mangyari. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Ayan. So meron pa tayong chance. Diba? May chance pa tayo na magbago. May chance pa tayo na baguhin lahat ng mga ginagawa natin ngayon. Na itama lahat. Amen? Sa kabila ng mga signs na yan na ipinabatid sa atin ng Panginoon, binibigyan pa rin niya tayo ng pagkakataon. Kaya nga sa bawat umaga na pagising natin, ay chance yan na ibinigay ng Panginoon. Na maitama na natin lahat ng mga pagkakamali natin na nagagawa natin nung mga nakaraan, yung mga nakaraang yan. Kailangan itama na natin yan. Amen? Hindi pwede na kung kailan nandiyan ang Panginoon, saka ka pa magsasabi na, Lord, eto, patawarin mo ko sa lahat ng mga nagawa kong kasalanan. The moment nandiyan ang Panginoon, wala nang mga, wala nang mga, dyan ka palang mag-repent, dyan ka palang hingin ng tawad, wala na. Amen. Kaya ngayon pa lang, hallelujah, repent na talaga tayo. Surrender na talaga natin yung mga buhay natin. Amen, family? Amen. Surrender talaga. Kung noon, hallelujah, madali kang magalit sa mga problema. Kung noon, madali kang mainis sa mga kapitbahay mo. Dapat ngayon, hindi na. Diba? Amen. Dapat ngayon, yung pag-ibig na yung nangingibabaw sa atin. Hindi na yung mga inggit, yung mga tampuhan, yung mga selosan, yung mga galit, puot, hinanakit. Hindi na dapat yan. Dahil nasa huling mga araw na tayo. Amen, family? Amen. Amen. Kaya dapat, kaya lagi namin tinatanong, handa ka na ba? Amen. Kasi baka kanina, kakagaling mo lang magalit. Baka kanina, kakagaling mo lang mainis. Baka kanina, kakagaling mo lang makipagtsikahan. Amen? Amen. Amen. Kaya tinatanong, handa ka na ba? Amen. Amen, family? Amen. Ayan. Ayan. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. Kaya we are so blessed. Mapalad tayo na mga nakakonekta tayo dito sa John.
Hallelujah. Dahil dito sa Joong, isiniwalat talaga. Ngayon, kung sino yung mga nakafollow sa Jesus, the Alpha and Omega Ministry, dyan, isinisiwalat na ng aming spiritual parents ang nangyayari ngayon sa kasalukuyan at yung mga sign sa pagbalik ng ating Panginoon. Yes, makikita nyo dyan. Kaya nga, we are so blessed na nakakonekta tayo dito. Kasi kung sa iba pa yan, ngayon sa balita, meron bang nakakita sa inyo na ipinalita na ito, malapit nang babalik ang Panginoon, kailangan mag-repent na kayo. Meron ba kayong nabalitaan doon? Ngayon, ang nababalitaan natin lahat, away sa politika, away sa korupsyon, di ba? Puro ganyan, tinatakpan ng mga matataas na tao, yung nangyayari sa mundo natin ngayon. Wala ni isa sa balita na sinabi doon na family, mag-repent ka na kasi malapit nang bumalik ang Panginoon. Amen. Walang ganun, bihira. Bihira siguro makakita. Amen? Amen. Sa 100%, 80% wala. 80% puro walang kabuluhan lahat ng binabalita. Amen? Amen. Iilan lang yung mga tao na kayang magbalita tungkol sa salita ng Panginoon. Amen. Diba? Kaya, be matured enough sa panahon natin ngayon. Amen. Kailangan matuto tayong magbantay. Matuto tayong alamin lahat ng mga pangyayari dito sa mundo. And malalaman lang natin yan sa pamamagitan ng Word of God. Kasi diyan sa salita ng Panginoon, diyan lahat isinisiwalat, lahat ng mga mangyayari sa hinaharap. Amen. The moment sa pagbalik ng ating Panginoon. Yes, amen. Yan. Yung mga nangyari ngayon, lahat yan sign sa pagbalik ng ating Panginoon. Amen. Amen? Amen. Hallelujah, praise the Lord. Kaya sabi, hallelujah. So itong ministry natin, signs, wonders, and miracles, prophetic, healing, and deliverance. Hallelujah. Yan yung ginagamit ngayon sa mga huling araw. Kaya we are so blessed na nandito tayo sa ministry na to. Palakpakan po natin ang ating Lord. Ayan. Dahil itong ministry na to, ito yung ginagamit ng Panginoon para magpatuloy tayo sa pag-serve sa Kanya. Amen. Amen? Kasi kung wala ang healing ministry, ay siguro lahat ng may sakit ngayon nasa ospital. Amen. Siguro lahat ng mga may karamdaman ngayon andun sa albularyo. Andun sa mga manggagamot. Di ba? Amen. 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 Yes. Yung mga tao na hindi nakakonekta sa ministry na to, sigurado, lahat ng mga may karamdaman nasa ospital. Amen, family. Amen. Kaya nga ginamit itong ministry na to. Hallelujah. Para sa mga huling araw, manatili tayong matatag. Manatili tayong nakatayo. Sa kahit anong pagsubok, pasalamatan, sa kahit anong karamdaman, hallelujah, patuloy pa rin magpuri sa Panginoon. Yan. Amen. Amen, family. Amen. Amen. Praise the Lord. Kaya, magalak ka. Sabi mo, family. Family. Magalak ka. Magalak ka. Dahil nandito ka na. Dahil nandito ka na. Sa eksaktong connection. Sensa sa connection. Kaya family, Kaya family, huwag ka nang aalis pa. huwag ka nang aalis pa. Dito, Dito, sa ministry na to. sa ministry na to. Kung saan ka gumaling, Saan ka gumaling? kung saan ka nagbago, Kung saan ka nagbago, doon ka na. doon ka na. Huwag ka nang aalis pa. Huwag ka nang aalis pa. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Praise the Lord. Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ha? Kaya yan, itong ministry na to, ginamit lang to para maging daan, para magpatuloy tayo sa mga buhay na meron pa tayo. Amen? Kasi kung wala tong ministry na to, sinasabi ko na, kung may problema at poproblemahin talaga. Kung may problema, di ba, meron dyan yung mga nasisiraan dahil sa dami ng mga problema, sa mga sitwasyon na hindi na nila kayang labasan. Ano nangyayari? Kinakain sila ng lungkot, kinakain sila ng mga problema, ng mga pagsubok,
Pag ang tao hindi kayang kontrolin, hindi kayang yung pag-apply ng mga problema, kung hindi kayang kung paano i-handle ang mga problema, sigurado, yung mga nakikita natin dyan sa paligid, na parang tingin natin, ang sarap naman ng buhay nito, walang problema, palagi lang nakangiti, palagi lang nakatawa, pero hindi natin nakita behind sa nangyari sa kanya noon. Dumaan din yan sa mga pagsubok. Dumaan din yan sa mga problema. Ang problema lang, hindi nakayanan dahil walang salita ng Panginoon. Amen? Kaya ikaw, kung sa buhay mo ngayon, wala kapag salita ng Panginoon. Kung sa buhay mo ngayon, yung mga Bible mo dyan sa bahay mo, hindi mo lang pinapansin, or parang isinasangtabi mo lang, dapat ngayon family, pansinin mo na. Amen. Dapat ngayon family, hawakan mo na. Amen. Dapat ngayon family, basahin mo na kung ano yung nilalaman noon. Amen. Amen. Ha? Kasi kung wala kang salita ng Panginoon, I tell you, the moment na may pagsubok, the moment na kahirapan, kawalan, madali kang matitinag. Amen. Amen? Parang isang bahay na nagtayo sa lupa. Amen, family? Amen. The moment na darating yung baha, the moment na darating yung bagyo, inampas ng malakas na hangin, tumba. Diba? Pero kung may salita ka ng Panginoon, hindi ka ganun-ganun matitinan. Bagkus pasasalamatan mo pa. Amen, family? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah. So yan ha, ang pagbalik ng Panginoon, hindi yan magsasabi, hindi yan magpapaalam. Para yung magnanakaw na bigla na lang darating. Amen? Kaya dapat ihanda natin yung mga sarili natin, ihanda natin yung mga pamilya natin. Ha? Hindi pwede na tayo lang yung maligtas. Hindi pwede na ikaw lang yung maligtas sa pamilya mo. Kailangan abutin natin yung pamilya natin, yung bawat miyembro ng pamilya natin, at yung mga lahat ng tao na nakakonekta sa atin. Amen? Kasi anong silbi na ligtas tayo pero yung pamilya natin nasa ilalim? Diba? Lahat walang kabuluhan. Amen, family? Amen. Kaya abutin natin lahat ng mga malalapit sa atin. Amen. Amen, family? Amen. Amen. Thank you, Jesus. So, 7. Next po, 7. Ayan. Read, family. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa, at ang kaharian laban sa kaharian, at magkakatutong at lilindol sa iba't ibang dako. Amen. Praise the Lord. Kingdom against kingdom. Bansa laban sa bansa. Huwag na natin hintayin pa. Huwag na natin hintayin pa na magkaroon pa ulit ng mga ganyan. Bansa laban sa bansa bago pa tayo makapag-isip na nasa huling araw na tayo. Amen. Amen? Huwag na natin hintayin pa. Pero mangyayari at mangyayari pa rin yan. Lahat ng mga bansa maglalabanan. Pangulo sa pangulo, leader sa leader, lahat yan maglalabanan. Lahat yan sign. Pero wag nating hintayin pa. Wag nating paabutin pa na meron ulit ganong mangyari bago ka pa umarap sa Panginoon. Bago ka pa magbalik loob sa Panginoon. Amen, family? Amen. Kailangan hindi pa nangyayari yan, dapat alam mo na sa sarili mo na yung buhay mo, isinurrender mo na sa Panginoon. Amen? Dapat wala ka na dito. Wala na dito yung kasiyahan mo dito sa mga makamundong bagay. Dapat ngayon, ang buhay mo, hallelujah, isinusurrender mo na sa Panginoon na kahit anong sitwasyon, kahit anong ulam pa natin, basta nagpupuri tayo sa Panginoon, ay, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Kasi, pinagamit na lang natin yung katawan natin sa Panginoon eh. Pinagamit na lang natin yung buhay natin sa Panginoon. Kaya kahit anong sitwasyon, hindi ka na mag-aalala. Bagkus pinapasalamatan mo na, Lord, kahit tuyo lang tong ulam ko, pero salamat. Amen. Di ba? Yan. Kung marunong tayo magpasalamat sa maliit na bagay, grabe yung ibabalik ng Panginoon. Amen. Amen? Kaya,
Sabi mo sa katabi mo, family, Family, huwag kang mag-alala huwag kang mag-alala. kung anong meron ka ngayon. Kung anong meron ka ngayon, Ipagpasalamat mo. ipagpasalamat mo. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan ha, mga young people. Hallelujah. Kayo, ready na ba kayo? Kinalimutan nyo na ba yung mga gawain dito sa mundo? Tinalikuran nyo na ba yung mga gawain dito sa mundo na mga walang kabuluhan? Amen. Tinalikuran nyo na ba? Yung pagtambay ng hating gabi. Yung pagsama sa mga barkada na wala namang naitulong sa atin. Sigurado kayo. Hallelujah, praise the Lord. Correct. Siguraduhin natin na hindi tayo madala dito sa nangyayari sa mundo natin. Sa mga uso ngayon, siguraduhin natin na hindi dyan malagay yung atensyon natin. Amen. Amen, family. Kasi Amen. yung mga uso dito ngayon sa mundo, hindi naman natin madadala yan sa pagbalik ng Panginoon. Na Lord, wait lang, kukunin ko lang yung ano uso ngayon. Ito na lang. Lord, wait lang, magti-tiktok muna ako. May trend ngayon, Lord, wait lang. Walang ganun, family. Yung mga mahilig sa uso ngayon, sa mga usong mga gamit, usong damit, usong kung anong-anong uso, usong trendy ngayon, hindi natin yan madadala sa pagbalik ng Panginoon. Amen. Family, mga young people, okay lang naman yung TikTok, kung nasa shop ka, yung may o-orderin ka, may bibilin ka, pero yung makikisang-ayon ka sa trending ngayon, yung mga trending na sayaw ngayon, trending na tugtugin ngayon, ayan yung medyo tagilid. Amen, family. Amen. Ayan. Baka ngayon, puro ka TikTok, puro ka sayaw, puro ka kembot. Tapos pagbalik ng Panginoon, puro ka naiyak. Na kung sana lang, bago bumalik ang Panginoon, lahat ng oras ko, lahat ng attention ko, ibinigay ko sa Kanya. Sana ngayon hindi ako umiiyak. Sana ngayon umiiyak ako sa kasiyahan dahil makakasama ko ang Panginoon. Diba? Kaya, yan, lagi sinasabi sa inyo, handa na ba kayo? Amen. Baka ngayon puro tayo amen, amen. Tapos after, may nakita lang na trend ngayon na sayaw. Ay, ayun, sinasayaw ulit. Amen, family. Yung pag-scroll natin sa mga cellphone natin, bantayan natin yan. Kasi yan, kagaya sinabi ko kanina, yung cellphone, isa yan sa ginagamit ng kaaway. Amen. Amen? Kung alam lang talaga natin, kung alam lang talaga natin. Amen, family? Amen. Kasi, yung attention natin nasa Panginoon, wala na. Nandiyan na sa mga makamundong bagay. Ibig na magbasa ka ng Bible, wala na. Basta nagbasa ka pa ng mga quotes, ng mga, ano yung uso ngayon? Yung uso dati, yung mga e-book, yan. E-book. Yan, mas binabasa pa yung e-book. Kasi doon may kilig-kilig. Kasi doon may happy ending. Yan, di ba? Kaysa basahin yung salita ng Panginoon. Di ba? Mga young people, puro young people, kasi mga young people yung makarelate dyan. Yung mga nanay at tatay din natin noon, sigurado naman ng mga kabataan din nila. Alam din nila yung mga quotes na yan, yung mga patama na yan, yung mga e-book na yan. Yan, alam din nila yan. Amen, family? Amen. Dapat hindi dyan mabaling yung attention natin na para dapat sa Panginoon. Amen. Amen? Pakisabi sa katabi mo na, family, Family. dapat magbantay ka. Magbantay ka. Kaaway. Kaaway. Hindi yan magpapahalata. Magpapahalata. Kaya family, Kaya family. magbantay ka. Magbantay ka. Na hindi ka Nang hindi ka matalo matalo ng kaaway. ng kaaway. Ayan, palakpakan natin ang Praise the ating Lord. Hallelujah, praise the Lord, thank you, Jesus.
Ayan. So once again, pakisabi sa katabi mo na family. Family! Mula ngayon, Mula ngayon, magbasa ka na magbasa ka na ng salita ng ating Panginoon. ng salita ng ating Panginoon. Kasi alam mo ba, Kasi alam mo ba, ang salita ng Panginoon, sa salita ng Panginoon, magagamit natin magagamit sa natin mga huling araw sa mga huling para araw hindi tayo para hindi tayo madaya, mandaya, maloko, manloko, ng kaaway. ng kaaway. Yan, palakpakan natin ang Praise ating God. Hallelujah. Yan ang Word of God ang kailangan sa buhay natin. Hindi na kahit anong bagay dito sa mundo. Amen, family. Amen. Ha? Kung busy ka ngayon sa mga bagay-bagay na walang kabuluhan, i-switch mo na yan sa salita ng ating Panginoon. Kasi yan makakatulong talaga sa atin. Amen? Amen. Amen. Thank you, Jesus. So, 8. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. 8. Ayan. Read. Can you read, family? Tatapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Thank you, Jesus. Datapwat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Yan, yung mga signs na yan. Dapat alam natin yan. Kung ano yung magiging resulta niyan. Amen, family. Sino nakakaalam nung life ni Noah? Sino alam yung buhay ni Noah? Sino nakakakilala kay Noah? Yan. Yan, praise the Lord. Kaya mahalaga talaga na meron tayong salita ng Panginoon para malaman natin kung sino yung mga tao noon na nanatiling tapat sa ating Lord. At the moment na dumating ang huling araw, kasama sila ng ating Panginoon. Yan, si Noah, hallelujah. Yan, ano ko sa inyo, sabihin ko sa inyo, yan, si Noah, yan, yung Noah, yung naggawa ng malaking ark, Noah built an ark, yan. Di ba noon, ang init-init ng panahon, siguro naman napanood natin yan sa mga, sa mga TV. Ayan, meron yan sa Superbook. Ang init-init ng panahon. Tapos sinabihan si Noah ng Lord na gumawa siya ng barko. Diba? Tapos sabihan niya yung mga tao na merong darating na malaking unos. Pero anong ginagawa ng mga tao? Binaliwala lang. Diba? Sino nga namang maniniwala? Ang ganda-ganda ng panahon. Paano mo masasabing magkakaroon ng bagyo? Paano mo masasabing magkakaroon ng baha? Tinatawanan lang siya ng mga tao. Amen? Kasi wala sila nakaayon sa salita ng Panginoon. Labas lahat sila. Diba? Wala silang salita ng Panginoon. Kaya hindi nila alam na meron na palang sign na ibinigay ang Panginoon. Diba? Kaya nga, mapalad tayo na kahit gaano tayo nagkulang sa Panginoon, grabe pa rin yung pag-aalala niya. Grabe pa rin yung pagbibigay niya ng sign sa atin para magbalik loob tayo sa Kanya. Na ito na pala yung sign na dapat isurrender ko na yung buhay ko sa Lord. Diba? Sobrang blessed natin dahil hindi tayo pinapabayaan ng Panginoon. Amen, family? Amen. Nasa tao na lang talaga kung aabutin talaga yung kamay ng Panginoon. Amen? Amen. Yes, nasa tao na lang. Kaya dapat ngayon, makapag-isip-isip na tayo. Yung mga sign na yan, dapat maintindihan na natin mabuti. Na hindi yan basta-basta lang nangyari. Amen. Amen, family? Amen. Meron niyang dahilan. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, family, Family. dapat alam mo ang mga sign na yan. Mga sign na yan. Family, Dapat the moment the moment na ibinigay ng Panginoon na ibinigay ng Panginoon ang mga sign na yan, ang mga sign na yan, dapat alamin mo, dapat makinig ka, dapat hindi ka na magpatumpik-tumpik pa. Ayan, palakpakan natin ang ating buhay. Hallelujah, praise the Lord. Ayan. Kaya
Kaya kung gusto natin maligtas, kung gusto natin makapiling ang ating Panginoon sa huling araw, surrender your life to Jesus. Amen. Amen, family. Amen. Surrender na natin lahat ng dapat isurrender. Yung emosyon natin, yung ugali natin, lahat ng mga pangit dyan, kailangan isurrender mo na yan sa Panginoon. Na Lord, dati matampuhin ako, pero ngayon, dahil alam ko na yung mga sign mo, hindi na ako magiging matampuhin. Amen, family? Amen. Na Lord, dati reklamador ako sa ulam. Kung anong meron sa amin ngayon, hindi na. Magpapasalamat ako kahit anong meron sa lamesa. Amen. Diba? Dapat ganyan tayo ngayon. Amen, family? Magbantay tayo. Dahil nasa huling araw na tayo. Hindi pwedeng nasa huling araw na tayo paisi-isi pa rin. Tayo palugbok-lugbok pa rin. Tayo patulog-tulog pa rin. Gumawa na tayo ng paraan para makasama tayo sa Panginoon sa pagbabalik niya. Amen. Amen? Amen. Hallelujah. Pakisabi sa katabi mo, family, Family. huwag ka nang magpatulog-tulog pa. Huwag ka na magpatulog-tulog pa. Kailangan palagi kang aktibo. Palagi kang aktibo. Kailangan palagi kang gising Palagi kang gising. para makasama ka sa pagbabalik sa pagbabalik ng ating Panginoon. ng ating Panginoon. Ayan, palakpakan po natin Praise the Lord. ang ating mahal na Panginoon. Amen. Kung dati, hindi natin kayang magpatawad sa mga tao na nagkasala sa atin, dapat ngayon na meron ng mga sign na ibinigay ang Panginoon, ito na yung panahon para patawarin natin sila. Amen. Ito na yung panahon na dapat i-release natin yung kapatawaran sa mga tao na nakagawa ng kasalanan sa atin. Yes, Amen. mahirap, masakit, ang bigat, pero kailangan. Amen? Kailangan kahit gaano pa kalaki o kaliit ang nagawa sa atin, dapat marunong tayong magpatawad ngayon. Amen? Huwag na natin isipin na, ay grabe yung ginawa niya sa akin eh. Masakit. Hindi talaga maipinta, hindi talaga makain yung mga sinalita niya sa akin. Di ba? Kahit gaano pa yan kasakit, kahit gaano pa yan, as in katagos-tagos na sa buto natin yung bawat salita na binitawan nila, dapat ngayon, magpatawad na tayo. Amen, family? Hindi na dapat tayo babase pa doon sa mga sakit na ginawa nila sa atin. Amen, family? Kasi pag andyan na ang Panginoon, hindi mo naman pwedeng sabihin na, Lord, wait lang, papatawarin ko muna yung tao na nakalitan ko. Ha? Hindi naman pwede yung ganun. Kailangan ngayon pa lang na binigyan na tayo ng mga sign ng Panginoon, dapat ngayon pa lang magpatawad na tayo. Yes, lahat naman ng tao. Merong hindi nakakaintindihan, merong hindi nakakasundo, or minsan pa nga, mga kamag-anak pa natin, yung mga nakakagawa sa atin ng mga bagay-bagay na parang kinalimutan na tayo, or parang hindi na tayo naaalala. Ipagpasa Diyos na natin yan lahat. Kasi kung tayong tao, wala tayong magagawa dyan. Hindi natin sila mapipis. Diba? Hindi natin sila mapipilit na pansinin tayo, hindi natin sila mapipilit na kausapin tayo, kamustahin tayo. Ipagpasa Diyos natin yan lahat. Na Lord, itong mga tao na to, kahit ang sakit ang ginawa nila sa akin, kahit kinalimutan nila ako, kahit gaano kasama yung ibinigay nila sa akin, sa lahat ng naitulong ko sa kanila, magpapatawad ako. Ikaw nang bahala, Panginoon. Turuan mo akong magpatawad sa mga tao na to. Kasi kung ako, hindi ko kaya. Pero the moment na nagtitiwala ako sa iyo, makakaya kong patawarin ang mga tao na to. Amen, family? Amen. Amen. Kaya ngayon, sabihin mo sa katabi mo, family, patawarin natin Patawarin natin ang mga tao ang mga tao na nakasala sa atin. na
Family, Family, this is the time this is the time na mag-release mag-release ng kapatawaran para magkaroon magkaroon ng kagaanan yung mga puso at isipan mga natin. puso at isipan natin. Kaya family, magpatawad ka na. Dahil nasa mga huling araw na tayo. Ayan. Palpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus. Ayan, so, 9 po. Hallelujah, praise the Lord. Sige po, can you read? Kung magkagayoy, bibigay kayo sa kapighatian at kayo papatayin at kayo kapupuutan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Ayan. Dati, nung hindi pa tayo nagsisimba, dati na ang buhay natin nandito pa sa mga makamundong bagay, meron bang mga tao na nangingialam sa inyo? Wala. Meron bang mga tao na naninira sa inyo? Pero na lang ha, kung may nagawa talaga kayo. Amen, family. Amen. Ayan. Kung noon, dati, sa mga, kapag kasama natin yung mga barkada natin, ay puro saya lang. Wala talagang mapansin na mali. Amen, family. Wala talagang mapansin ng mga, na mali nga. Wala talagang mapansin. Pero ngayon, the moment na nagsisimba ka na, the moment na nagsiserve ka na sa Panginoon, ang daming persecution. Sino na nakaranas nun? Ngayon, the moment na nag-stand firm siya sa pag-serve sa Panginoon. Sino ngayon dito yung nakakarinig ng mga salita sa labas? Sino? Uy, simba-simba ka. Wala ka pa rin namang pagbabago. Diba? Uy, baka Diyos ka na. Sino yung mga nakarinig ng persecution dyan? Amen. Diba? Dati wala naman yan eh. Wala naman tayong marinig dyan eh. Na, uy, ano na? Wala naman tayong marinig eh. Pero ngayon na nag-serve tayo sa Panginoon, ang dami. Grabe. Ang dami nagkalat. Lahat ng mga gustong isabihin sa'yo, gustong iparinig sa'yo, ay sasabihin talaga. No? Sabi nga ni Mami, alam mo ba, kahit magwalis ka lang dyan sa simbahan, kahit mag-ayos ka lang ng mga upuan, basta para sa Diyos yung ginagawa mo, hindi ka dapat maapektuhan. Amen. Kasi hindi naman tayo sa kanila gumagawa niyan eh. Hindi natin ginagawa yan dahil sa kanila. Ginagawa natin yan para sa Panginoon. Amen. Kaya dapat hindi tayo magpa-apekto. Amen. Amen? Kung pag-uwi natin sa bahay, uy, galing ka ng simbahan ngayon ah. Talaga ba? Totoo na yan? Yan, may mga ganyan pagkalabas natin dito. Oo. Meron talaga. Yan, sa mga young people. Proven and tested yan. Yan, ito si Family Jamil dati, sinasabi niya, yung mga barkada niya dati na nakakasama niya naman talaga noon. Sa mga kalokohan, sa mga bisyo, kasama niya. Walang masasabi sa kanya. Pero ngayon, na nagsisimba na siya, nagsiserve sa Panginoon, grabe yung mga persecution. Totoo na ba yan? Uy, baka Diyos ka na. Yan, sinasabihan siya ng mga ganyan. Totoo na ba yan? Sigurado ka na ba dyan? Pastor. Yan. Yung sinasabihan daw siyang pastor. Pag mapapadagoy, pastor. Yung parang, yung mga ano ba? Mga biro naman sa kanila yun. Pero sa atin naman, iba yung mga datingan. Diba? Pero hindi tayo dapat magpa-apekto dyan. No? Hindi tayo dapat magpa-apekto dyan. Yan, katulad ang sinasabi ni Pastor, nung nakaraan, nabanggit niya to, na para tayong puno ng mangga. Diba? Hindi naman tayo sasawayin, hindi naman tayo babatuhin kung hindi tayo nahihinog. Diba? Dapat maging hinog na tayo sa salita ng Panginoon. Diba? Hinog, dapat maging matured. Amen, family? Amen. Dapat maging mature na tayo sa pag-serve sa Panginoon. Nandyan talaga yan. Meron talagang magpapapansin dyan. Meron talagang magpe-persecute dyan. Pero dapat, ikaw na nakakakilala sa Panginoon, ikaw na nagsiserve sa Panginoon, hindi ka magpapadala. Amen. Hindi ka magpapa-apekto. Hindi ka dapat panghinaan. Amen. Ganun ba? Nagsisimba-simba ako pero wala pa rin akong pagbabago. Ganun ba? Nag-serve ako sa Panginoon pero ganito pa rin pala ako.
Huwag kang maniniwala dyan. The devil is a liar. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, family, Family. the devil is a liar. The devil is a liar. Huwag kang maniniwala. Huwag kang Huwag maniniwala. kang magpapadala. Huwag kang magpapadala. Huwag kang Kang magpapaapekto. pagkapagto. Dahil hindi yan totoo. Hindi ka nila kilala. Hindi ka nila kilala. Ang Panginoon lang Panginoon lang. ang nakakakilala sa iyo. Kaya family, Kaya huwag family, kang magpaapekto. huwag kang magpapekto. Bagkus, Bagkus. magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Magpatuloy ka. Huwag ka talagang papadala. Amen, family? Amen. Amen. Ha? Yan. The moment, paalala, the moment na mag-serve tayo sa Panginoon, nandyan ang kaaway, nakapaligid namin. Pero dapat marunong kang magbantay sa mga kaaway na yan. The moment na batuhin ka ng mga salita na hindi magaganda, huwag kang magpapaapekto. Huwag kang magpapadala. Amen, family? Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Hallelujah. So, sa 10, hallelujah, thank you, Jesus. Can you read, family? At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga nganguluhan ang isa't isa at mga pumuntan ay sisya. Daw, ulit nga. At kung magkagayoy maraming mga titisod at mga nagkanunuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Ayan. So, sabi dito sa 10, at kung magkagayoy maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa at mga kakapuutan ang isa't isa. Alam nyo ba, dahil sa mga salita na tinatanggap mo sa mga tao na walang Diyos, ikaw, hindi mo namamalayan, lumalayo ka na pala sa presensya ng Panginoon. Amen. Kasi nagpa-apekto, tinanggap mo yung mga sinabi nila sa'yo. Tinanggap mo lahat ng mga ibinato sa'yo. Tapos, naapektuhan, kinalimutan yung salita ng Panginoon. Na the moment may nag-persecute, huwag magpa-apekto. Pero nadala, gumanti, ay maraming nawawala sa presensya ng Panginoon dahil nagpa-apekto sa salita sa labas. Kaya huwag talaga tayong makikinig sa mga sinasabi sa labas, lalo na kung hindi mananampalataya sa Panginoon. Amen. Lahat ng sasabihin niyan, puro against sa'yo, against sa Panginoon. Kasi kilala nila ang Panginoon, pero wala silang Panginoon sa buhay nila. Amen. Diba? Kaya huwag ka dapat magpapapekto. Yung mga salita na maririnig mo, hindi dapat yan yung magiging dahilan para lalayo ka sa Panginoon. Amen. Dapat yan pa yung magiging dahilan para maging matatag ka. Amen. Amen? Tayuan mo lahat ng dapat mong tayuan. Huwag kang magpapapekto. Amen, family? Amen. Amen. Ngayon, hallelujah, 2 years, 3 years, 4 years, hallelujah, dapat magpatuloy tayo sa Panginoon. Magpatuloy tayo sa pag-serve sa Panginoon. Amen? Para makapagpatuloy, kailangan meron kang salita na nagmumula sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi kung wala, family, madali kang maaapektuhan. Madali kang mapapareact sa mga salita na walang kabuluhan. Amen. Amen, family? Amen. So yan, para hindi ka maapektuhan, makinig, mag-take note, lahat ng mga salita ng Panginoon. And pag-uwi sa bahay, pagbulay-bulayan mo. Hindi pwede na pag-uwi sa bahay, kinalimutan mo na. Dapat pag-uwi sa bahay, bulay-bulayan mo yan. Amen. Amen? Para pagdating ng panahon, nasisirain ka ng kaaway, hindi ka niya kayang sirain. Amen. Amen, family? Amen. Amen. Praise the Lord. Ayan. Ha? Ngayon ha? Huwag tayo magpapadala. Huwag tayong magpapaapekto. Ayan. Do not entertain the word outside the word of God. Lahat ng i-entertain mo na salita dapat galing sa Panginoon. Kasi pag nag-entertain ka ng mga salita outside the word of God, wala na. Malalayo ka talaga sa presensya.
Amen? Amen. Amen. Kaya kung gusto ka lang naman din tumanggap ng mga salita, dapat yung salita na nanggaling sa Panginoon. Huwag yung mga salita na sa labas. Huwag yung mga salita na galing sa labas. Kasi lahat yan mapanakit talaga. Amen. Lahat yan walang kabuluhan talaga. Amen. Amen. Pakisabi sa katabi mo na, family, Family. mula ngayon, huwag ka na makikinig sa salita sa labas. Salita sa labas. Mag-focus ka na Focus na. sa salita ng Panginoon. Salita ng Panginoon. Kung tatanggap ka rin naman Kung tatanggap ka rin naman ng mga salita, ng mga salita, yung salita na yung salita na na galing sa Panginoon nagaling sa Panginoon at hindi galing at hindi galing sa labas. sa labas. Ayan. Normal lang na may manira sa atin. Normal lang yan. That's normal. Pero ang hindi normal, yung maapektuhan ka. Yung madadala ka. Amen, family? Amen. Amen? Normal lang yan. Nandiyan talaga sila. Sisirain at sisirain ka talaga nila. Pero ikaw naman yung nakakilala sa sarili mo. Di ba? Ang Panginoon ang nakakakilala sa iyo. Amen? Kaya dapat doon tayo sa Panginoon makikinig. Na? Hindi sa mga salita sa labas. Amen, family? Amen. Amen. Ayan. Kung may mga suggestion sa labas, kung sa panahon ng problema, hallelujah, laging sinasabi, huwag talaga tayong mahinig ng mga advice sa labas. Kasi the moment na magsabi ka dyan or manghingi ka ng advice sa labas, lahat ng advice din yan, puro walang kabuluhan. Amen? Lahat din ng advices niyan, puro, ano lang din, puro walang kabuluhan, walang kwenta. Amen? Kaya nga sinasabi dito, kung ang bawat isa sa inyo, merong mga concern, kung ang bawat isa is merong mga kailangan, merong gusto ng advice, lapit talaga sa mga servant of God. Amen, family? Amen. Kasi kung sa labas ka magpapa-advise, na pre, may problema ako ngayon. Kasi ganito, ganyan, ganyan. Ano ba dapat kong gawin? Ang sasabihin ng pare mo, ay, iinom na lang natin yan. Ha? Para mawala yung problema mo, iinom na lang natin yan. Yan yung mga advices nila. Ang problema, kung pinakinggan mo, pinaniwalaan mo, nagpadala ka, eh, yun yung hindi normal. Amen, family? Amen. Kaya kung sa mga servant of God ka magpapa-advise, ay salita ng Panginoon, ang i-advise niyan. Amen, family? Amen. Sabi mo sa katabi mo, family! Family. Huwag ka na manghingi ng advice Huwag ka naman ng advice sa labas. sa labas. Manghingi ka ng advice Mahingi ka ng advice sa mga servant of God. sa mga servant of God. Kasi ang advice niyan, Kasi ang advice niya, puro galing puro galing sa salita ng Panginoon. sa salita ng Panginoon. Kaya family, Kaya family, mula sa araw na to, mula sa araw na to, huwag ka nang makikinig huwag ka nang makikinig sa mga advice sa sa mga labas. advice sa labas. Dahil pwedeng mangyari, Dahil pwedeng mangyari, maapektuhan ka maapektuhan ka or madala ka or madala ka sa mga advice sa mga advice sa labas. sa labas. Kaya family, Kaya family, makinig talaga. makinig talaga. Makinig talaga. Makinig talaga. Ayan, praise the Lord. Palapakan po natin ang ating Praise God in Jesus. Lagi natin iisipin na lahat ng mga sitwasyon na yan, even mga salita sa labas, mga pagpe-persecute sa atin, lahat yan part ng testing sa atin ng Panginoon. Amen. Tinitest kung hanggang saan katatagal. Tinitest kung hanggang saan ka magtitimpi. Amen? Tinitest ng Panginoon kung sa kabila ba ng mga ganyang mga salita, hindi ka bibitaw sa Kanya. Amen? Kaya kung may mag-persecute, merong mga salita na maririnig, ay huwag talagang magpa-apekto. Huwag talagang magpapadala. Amen, family? Amen! Amen. Ayan. Kailangan yung mga hallelujah, kailangan yung talagang nasa buhay talaga natin, alisin na talaga yung mga ano yan, mga character na hindi galing sa Panginoon. Kailangan tayo na mga nagsiserve at nagtitiwala sa Panginoon, ang maging character ng bawat isa is yung fruit of the Holy Spirit.
Amen? Amen. Amen, family? Amen. Amen. Ayan. Kasi the moment na meron ka ng fruit of the Holy Spirit, hindi ka na magagapi ng kaaway. Amen, family? Amen. Kasi alam nyo ba, lahat ng mga makakasama sa rapture, yung mga tao na merong fruit of the Holy Spirit. Amen. Amen? Amen. Amen, family? Amen. Amen. Kaya kung ngayon, hallelujah, may mga ugali ka pa na hindi galing sa Panginoon, isurrender mo na yan. Amen. Ha? Isurrender mo na yan. Kailangan ang panatilihin natin sa puso at isip natin. Amen, family? Amen. Ang panatilihin natin sa puso at isip natin, yung fruit of the Holy Spirit, yung love natin sa kapwa, yan, iparamdam talaga yung pag-ibig sa kapwa natin. Ha? Hindi porkit may makita kang mali, ay, mali na lang yung papansinin mo. Ha? Hindi porkit may nakita kang hindi tama, puro na lang hindi tama yung nakikita mo. Amen, family? Amen. Amen. Lahat naman ng tao nagkakamali. Amen? Normal naman yun. Ang problema lang, kung magbabantay ka sa mali ng iba. Amen? Amen. Kaya dapat, para kung gusto mong makasama sa rapture, kailangan yung fruit of the Holy Spirit nasa atin. Yung pag-ibig, yung kasiyahan, yung kapayapaan. Amen, family? Amen. Ayan. Pakisabi sa katabi mo ng family. Family. Mula ngayon, baguhin mo na Baguhin mo yung na mga dapat baguhin. yung mga dapat baguhin. Family, dapat ngayon, magbago ka na. Palakpakan po natin ang ating mga Diyos. Hallelujah, thank you, Jesus. So, 11. Ayan. At magsisibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So, 12. Pakibasa, family. At dahil sa pagsagana ng katampan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ayan. At dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Katampalasanan. Yan. So, hindi isa lang ang tinutukoy dyan. Marami ang tinutukoy dyan. Amen, family? Amen. Ayan. Sabi dyan, marami, hindi iisa lang. Amen, family? Amen. Kaya be careful. Be careful talaga. Yan, sa mga napapanood natin, be careful. Ha? Yan nga, sinasabi ko, sa mga may cellphone, be careful. Sa lahat ng mga napapanood natin sa TV, mga balita, be careful. Hindi lahat dapat dyan tatanggapin mo. Amen? Kaya nga sinasabi ni Prophet na para hindi tayo ma-shaken, dapat hindi tayo makinig ng mga balita. Kasi kadalasan, sa balita, wala talagang good news. Puro lahat bad news. Tapos yung bad news na yun, once na maapektuhan ka ay sure ball. Takot na. Andiyan yung takot, andiyan yung pangamba. Di ba? Amen, family? Amen. Kaya nga, dito sa Diog ay hindi na nagti-TV. No, kahit dun sa main church, hindi nagti-TV. Hindi nanonood ng mga balita. Hindi nakikinig ng mga balita. Kasi wala namang good news dun eh. Lahat puro bad news. Di ba? Kung may good news man, ay bihira lang. Amen, family? Amen. Amen. Kasi yung mga balita na yan, yan nagsisimula yung takot ng tao. Ayan, nabalitaan sa balita, ayan, may mga kumakalat daw ng mga kung ano-anong sakit ngayon. Naapektuhan, tinanggap yung mga balita na yun, ngayon, takot na lumabas. Ngayon, takot na magpakita sa tao. Di ba? Hindi na ako magsisimba kasi sabi, huwag daw lalabas ngayon kasi may mga sakit daw na nakakahawa. Ayan. Nilalayo lang tayo niyan sa presensya ng Panginoon. Amen. Di ba? Kaya nga dapat maging mapagmatsyag. Amen. Ha? Dapat mapagbantay tayo. Amen. Amen, family. Amen. Amen. Kaya ngayon, sa lahat ng mga trend, hindi
tayo dapat magpadala. Maraming trend ngayon. Maraming ibinibigay si Satanas na kawiwilihan ng mga tao. Kung ikaw magpapadala dyan, sigurado, pagdating ng pagbabalik ng Panginoon, may iwanan ka talaga. Amen. Diba? Kasi puro ka trend. Yung attention mo nandun lang sa trend. Ha? Iwasan na natin yung mga trending na yan. Buti sana kung sa kaka-trend mo, nag-trending ka talaga. Ha? Ang problema kung hindi ka nag-trending. Diba? Puro lang emosyon yung nakukuha mo. Ano ba to? Ulit na naman ako. Ano ba to? Ilang take na ako sa TikTok na to. Ha? Hindi ko pa rin makuha yung step. Ayan. Relate. Maraming relate. Kasi yun talaga yung inano ng kaaway ngayon, yung TikTok. Parami yung mga trending na kanta. Parami yung trending na sayaw. Ayan. Diba? Be careful sa mga trend family. Hindi lahat ng trend makakatulong sa'yo. Amen, family? Amen. Amen. Kaya ayusin natin. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Yan ha. Sabi mo sa katabi mo, family. Be careful. Be careful. Sa mga trend Sa mga trend. na nangaagaw ng atensyon mo. Attention mo. Be careful. Be careful. Sa mga trend Sa mga trend. na nangaagaw ng oras mo. Ng oras mo. Oras mo. Oras mo. Attention mo. Attention mo. Na para dapat sa Panginoon. Na para dapat sa Panginoon. Kaya family, Kaya family. be careful. Be careful. Ayan, palakpakan natin ang ating buhay na Diyos. Hallelujah. Ayan, yung cellphone, mapalad ka kung may cellphone ka, pero yung cellphone na yan, gamitin mo sa tama. Gamitin mo para marami kang matulungan. Yan, through online, pwede ka mag-evangelize. Yan, share the live streaming dun sa main church. Yan, lagi dun may live. The moment na i-share mo sa mga sa Facebook mo, marami ng mga friend ka na makakakita niyan. Lalo na kung merong mga sakit, karamdaman, makakatulong ka na niyan. Diyan natin gamitin yung cellphone, hindi sa mga trend. Amen. Amen, family. Amen. Yung mga trend na yan, wala yung kabuluhan. Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, family. Family. Napalad ka. Mapalad ka. Na may cellphone ka. May cellphone ka. Pero family, Pero family. gamitin mo yan Gamitin mo yan. sa pag-serve sa Panginoon. Sa pagserve sa Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Praise Panginoon. God. Praise God. Ayan ha, be careful sa mga attention na inaagaw ng kaaway. Attention na dapat para sa Panginoon. Amen. Amen, family? Amen. Ayan. Thank you, Jesus. Hallelujah. Yan ha. At dahil sa pagsagana ng talampasanan, ang pag-ibig ng marami ay nanlalamig. Ay lalamig. Yan. Dati ang init-init ng ano mo sa Panginoon, ng connection mo sa Panginoon, pero dahil sa trend, nanlamig ka tuloy. Di ba? Dati, grabe yung pag-ano mo sa Panginoon. Palagi ka nagpipray, palagi ka The Word of God is our guide and compass. Dadalhin tayo ng salita ng Panginoon sa tamang lokasyon. Amen? Sa tamang prinsipyo. Amen? Pero kung yung mga trend dito sa mundo ay puro wrong principle ang bagsak lahat niyan. Amen, family? Amen. Puro mga, talaga, maling prinsipyo talaga yung bagsak niyan ng mga trend ngayon. Amen, family? Sino dito may TikTok? Imposible. Lahat yan meron. Ilan ang followers niyo sa TikTok? 1M. Ha? 3,000 lang. 3,000? Oo. Ano na yun Ano na rin yun? 2K. Na may ayun, 7K, 300. Yan, yan. 1M. Gamitin nyo yung TikTok nyo para mangaral. Para mag-preach ang salita ng Panginoon. Ha? Amen, family? Kasi kung puro sayaw-sayaw lang, ay, wala naman tayong makukuha dyan sa kakasayaw. Ha? Anong natin? Anong gusto natin makuha? The moment na sasayaw tayo, attention? Aanin natin ang attention ng tao. Ha? Anong gagawin natin sa attention ng tao? Makakatulong ba yan sa atin? Sa pagbalik ng Panginoon? Mailigtas ba tayo ng attention ng mga tao?
Di ba hindi? Amen? Kaya ayusin natin. Yung cellphone natin, yung TikTok natin, gamitin natin yan para mag-evangelize. Through online. Yan, post mo. Family, blessed morning. Kung dati ay puro sayaw lang ng TikTok mo, ngayon puro word of God. Puro pangangaral ng salita ng Panginoon. Di ba? O share sa Facebook, share sa kung saan ang dapat i-share, ay sigurado pagpapalain ka pa ng Panginoon. Di ba? Bakit? Bakit yung iba, yung mga nagti-TikTok, kailangan ng mga followers, kailangan ng mga maraming views para kikita. Di ba? Isa rin yan, sa dahilan. Para kikita. Aanin mo yung kita niyan. Kung hindi naman kasama ang Panginoon dyan. Di ba? Aanhin mo lahat ng kikitain mo dyan. Ang mga pera na galing sa panandalian, madali lang din mawawala. Amen? Pero yung kita, yung pera na galing sa pinaghirapan mo, nakasama mo ang Panginoon, matagal yan mauubos. Magtataka ka na lang, parang marami na akong binayarang bayarin na. Parang marami na akong binayarang utang na. Pero bakit yung pera ko parang hindi nababawasan? Ganon kabuti ang Panginoon. Amen? Pero kung dyan sa mga trend, kikita ka na hindi kasama ang Panginoon, sabi ko sa iyo, pagdating ng mga bayarin, Lord, ano ba to? Yung kinita ko, isang hawakan ko lang, nawala na ng parang bula. Wala nang saysay lahat agad-agad. Amen, family? Amen. Kaya kung gusto mo na lang din kumita, isama mo na yung Panginoon. Di ba? Mas masarap kumita na may bahagi ang Panginoon doon. Amen? Amen. Ha? Kaya ngayon, ayusin natin yung mga trend natin. Iayon natin yung trend natin sa mga nangyayari dito sa mundo. Ha? Pangalan nyo, yan, yung mga nangyayari dito ngayon, family, that's the sign na malapit na bumalik ang Panginoon. Kaya kailangan surrender na lahat, repent na lahat, release na ng kapatawaran lahat yan. Yan yung ending nyo sa TikTok. Amen, family? Amen. Amen. Ha? Dapat hindi manlamig yung mga pag-ibig natin para sa Panginoon. Dapat manatili yung apoy na naglalagablab sa mga puso natin para sa Panginoon. Amen, family? Amen. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating buhay. Praise God. Amen. Lahat ng mga maling prinsipyo na against sa Word of God, lahat yan walang kabuluhan. Lahat yan galing sa masama. Amen, family? Amen. Kaya kung gusto mo na lalago at lalago, financially, physically, emotionally, spiritually, isama mo ang Panginoon dyan. Yes, Amen? Hallelujah. So, 13. Hallelujah, 13. Ayan, can you read? Datapwat ang mga magtitiis hanggang sa wakas ay siyang maliligtas. Ayan. So, say this to your seatmate. Protect yourself. Protect yourself. Protect yourself. Protect yourself. Protect your emotion. Protect your emotion. Protect your mind. Protect your mind. Protect your eyes. Protect your eyes. Sa lahat ng nakikita mo, social media, protektahan mo ang iyong mata. Amen? Be careful sa lahat. Proteksyonan mo lahat ng meron ka. Isipan mo, emosyon mo, mata mo, bibig mo, pandinig mo. Amen, family? Amen. Lahat yan, proteksyonan mo na hindi mawiwili ang mata mo, ang pakikinig mo sa mga bagay na walang kabuluhan. Amen? Amen. Iayon natin yan lahat. Lahat ng dapat mong proteksyonan, gamitin mo yan para sa Panginoon. Amen, family? Amen. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Praise the Lord. So, sino nakakakilala kay Peter? Pedro. Peter. Pares lang po yung Pedro. Ayan. O yan. Sa Tagalog si Pedro, sa English si Peter. Ayan. So si Peter, siya yung yung nakakita sa Panginoon na lumalakad sa tubig. Amen. Amen. Amen.
Pero si Pedro dapat na nakakalakad na din sa tubig, the moment na patingin-tingin siya, wala yung focus niya sa Panginoon. Ano nangyari? Nalunod, di ba? Una, makakapaglakad na dapat siya kasi nakapokus lang siya sa Panginoon. Pero dahil nagpalingalingan siya o nawala ang focus sa Panginoon. Yan, kaya tayo, kung mawala ang focus natin sa Panginoon dahil sa mga trending na yan, sigurado yung bagsak natin. Amen, family. Sabihin mo sa katabi mo, family, be careful na hindi ka malaglag. Family, be careful Be careful. na hindi ka mahulog Hindi ka mahulog. sa patibong ng kaaway. Kaya family, ingatan mo ang mata mo. Ang mata mo. Ingatan mo Ingatan mo. ang pakikinig mo. Ang panginginig mo. Ingatan mo Ingatan mo. ang isipan mo. Ang isipan mo. Ingatan mo Ingatan mo. ang emosyon mo. Guard your heart. Guard your heart. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ayan. Yan ha. Be careful talaga. Amen, family. Amen. So, 14. Can you read? At ipinangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatotoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. Amen. Praise the Lord. Ayan. At ipangaral ang ebanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan sa pagpapatoo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy darating ang wakas. So yan, bago ang pagbalik ng Panginoon, dapat nakapag-share na tayo, nakapag-evangelize na tayo, na ipahayag na natin ang kabutihan ng Panginoon. Okay na sana eh. Sa pagbalik ng Panginoon, makasama tayo. Wala nang mga bayarin, wala nang problemahin, wala nang alalahanin. Amen? Okay na. Amen? Kailangan lang maging ready tayo sa pagbalik ng Panginoon. Naipahayag mo na ba ang salita ng Panginoon? Alam mo ba na meron tayong tungkulin na ipangaral ang salita ng Panginoon bawat tao na nilikha ng Diyos. Amen. Yan yung purpose ng buhay natin kung bakit tayo nandito sa mundo. Para ipangaral kung gaano siya kabuti sa atin. Kaya ngayon mga testimony natin, napakalaking bagay yan na dapat hindi natin ikahiya. Natayuan dito sa harapan para ipagsigawan ang ginawang kabutihan ng Panginoon. Amen. Kaya dapat, bago darating ang Panginoon, matuto tayo na mag-share sa mga kapitbahay natin, mag-share sa mga kaklase natin, mag-share sa mga kamaritisan natin noon, pero ngayon ang imamarites mo kabutihan ng Panginoon. Alam mo ba, family? Dati, nung hindi ko pa kilala ang Panginoon, na dati hindi pa ako sumusunod sa Panginoon, grabe ang gulo-gulo ng buhay ko. Grabe yung mga problema sa pamilya namin. Grabe yung kawalan sa pamilya namin. Pero ngayon, the moment na nakilala ko ang buhay ng Panginoon, the moment na sumunod ako sa buhay ng Panginoon, grabe yung panalangin na ibinalik sa akin. Amen. Yan. Kasi magiging questionado tayo sa harapan ng Panginoon. Ikaw family, naipangaral mo na ba ang salita ng Panginoon? Sasabihin sa'yo ng Panginoon, naipangaral mo ba yung magandang balita sa lupa nung nabubuhay ka pa? Anong isasagot? Anong isasagot? Yan sa mga kapitbahay natin, the moment may bibisita sa atin or sa classmate natin sa school, share doon. Hindi natin i-share dapat yung mga napapansin natin sa iba. Ano ba, si ganito, si ganyan, si ganun. Hindi dapat ganun. Dapat ngayon na nasa huling araw na tayo, i-share mo yung kabutihan ng Panginoon sa mga tao na nakakasama mo. Amen. Amen, family. Amen. Yes, meron tayong tungkulin. Hindi lang ang mga servant of God ang may tungkulin na mangaral ng Word of God. Lahat tayo na nilikha ng Panginoon. Lahat tayo na may buhay. Lahat tayo na may kamay, na may paa, na may ulo, na mukhang tao. Lahat ng tao na ginawa ng Panginoon. Amen. May tungkulin na ipangaral ang salita niya. Amen. Amen. Kasi hahatulan tayo ng Panginoon.
Di ba? May paghahatol na darating sa pagbalik ng ating Panginoon. Dapat sa pagdating ng hatol na yan, alam mo yung isasagot mo. Alam mo kung anong kahihinatnan. Amen, family. Amen. May pananagutan tayo sa buhay ng bawat isa. Alam niyo ba yun? Amen. Ang bawat isa ay napananagutan sa bawat buhay ng bawat tao. Obligasyon natin na tulungan sila, obligasyon natin na abutin sila, obligasyon natin na ituro, ipangaral ang salita ng Panginoon. Yan, sa katabi mo, hindi lang yan basta-basta katabi mo. Amen, family, hindi mo lang yan basta-basta katabi. May purpose ang Lord kung bakit kayo magkatabi ngayon. May purpose ang Lord kung bakit kayo magkasama ngayon. Ipangaral mo yung salita niya sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, family! Mula sa araw na to. Simula sa araw na to. Ipangaral mo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay mo. Ipangaral mo ang testimony mo. Ang testimony Kung mo. paano ka binago. Kung paano ka Kung binago. paano ka pinagaling. Kung paano ka pinagaling. Kung paano ka pinagpala. Kung paano ka pinagpala. Kung paano ka Paano iniligtas sa kamay ng kaaway. sa kamay ng kaaway. Ipaalam mo sa katabi mo. Ipaalam mo sa katabi mo. Ipaalam mo sa mga kamag-anak mo. Ipaalam mo sa mga kamag-anak mo. Ipaalam mo sa mga tao Ipaalam mo sa mga tao na nakikita mo. na nakikita mo. Dahil alam mo ba, Dahil alam mo ba, meron tayong tungkulin meron tayong na tungkulin ibinigay na ibinigay ang Diyos sa atin. ng Diyos sa atin. Hindi tayo basta Hindi tayo basta nabuhay dito nabuhay dito nang wala lang. nang wala lang. Ang buhay mo ngayon, Ang buhay mo ngayon, may purpose yan. may purpose yan. Ang lakas mo ngayon, Ang lakas mo ngayon, may purpose yan. may purpose yan. Ang ipangaral, Ang ipangaral. ang ipangaral, Ang ipangaral. ang salita ng Ang Panginoon. salita ng Diyos. Palakpakan po natin ang Yes, buhay ng Diyos. Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yan. Lagi natin alalahanin kung gaano kabilis bumalik ang Panginoon. Gano'n na din kabilis ngayon ang kaaway manggulo sa buhay ng mga tao. Diba napapansin nyo, pataas ng pataas yung taon na inilalagi natin dito sa daigdig. Napapansin nyo, nababalitaan nyo, pataas din ang pataas yung mga krimen, patayan. Diba? Pataas din ang pataas yung dami ng kasamaan dito sa mundo. Amen? That's the sign na malapit na bumalik ang Panginoon. Amen. Ha? Kaya dapat maging handa ka na. Amen, family? Amen. Kaya dapat huwag ka nang magpahuli. Amen. Ipangaral mo ang salita ng Panginoon. Amen. Palakpakan po natin ang ating buhay sa Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus. Praise the Lord. Kaya yan, para maging handa tayo sa pagbalik ng Panginoon, kailangan i-surrender lahat ng dapat tayo surrender, and kailangan matuto tayong abutin lahat ng mga tao dahil meron tayong obligasyon sa Panginoon. Meron tayong obligasyon sa bawat buhay ng mga tao na nandito ngayon. Amen. Maging sa mga tao doon sa labas, kahit sa lansangan. Di ba? Kung parami ng parami ang ginagamit ang kaaway, dapat mas lalong parami ng parami ang nagpapagamit sa Panginoon. Amen. Di ba? Dahil sa pasama ng pasama ang mundo, dapat mas parami ng parami ang nangangaral ngayon. Amen. Amen? Bawasan natin yung mga kasamaan na nangyayari dito sa mundo. Amen? Sa pamamagitan ng pag-share ng salita ng Panginoon. Sa bawat lugar, sa bawat tahanan, yan. Kaya, talaga, sa buong linggo talaga, andyan talaga yung house visit kami, andyan talaga yung mag-sharing talaga, kasi kailangan natin yan. Kung kailangan natin kumain, uminom, kailangan natin matulog, magpahinga, ganun din yung espiritu natin. Amen?
Kaya through the Word of God, diyan ay babalik yung lakas ng Espiritu natin. Para sa panahon ng kahirapan, sa panahon ng mga sitwasyon na hindi maintindihan, kapag may Word of God ka, madali mo lang lahat malagpasan. Amen, family. Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord, and I request everybody to please stand in the presence of our living God. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Jesus. Hallelujah, thank you, Jesus. Pakitaas ko yung kunay. Ay, isabi po itong prayer na to. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, Father, in the name of Jesus, salamat Panginoon salamat sa araw po na ito. Salamat Panginoon dahil ipinabatid mo sa akin ang iyong magandang balita. Salamat Panginoon sa mga tao na ginagamit mo upang ipahayag ang iyong salita. Maraming salamat Panginoon dahil hanggang ngayon inaabot mo ako at ang aking pamilya na patuloy na mag-serve sa iyo. Maraming salamat Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon na aking nararanasan. Salamat Panginoon sa lahat ng mga sitwasyon na aking kinakaharap. Nagtitiwala ako na lahat ng ito ay parte ng testing sa aking buhay. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon, na sa kabila ng mga sitwasyon na ito, mananatili ako na nakatayo at nagpupuri sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Ano mang mga gawa ng kaaway, ano mang mga plano ng kaaway, laban sa aking buhay, laban sa aking pamilya, laban sa mga tao na nakakonekta sa aking buhay. Pinapawalang bisa lahat ng kanilang mga trabaho, laban sa aking buhay, laban sa aking pamilya, laban sa aming pangkabuhayan, laban sa aming kaligtasan, laban sa aming pangangatawan, laban sa aming kalakasan. Maraming salamat, Panginoon. At anuman ang mga kasalanan na aming nagagawa sa isip, sa salita, at sa gawa, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo kami, Panginoon. At gayon din, pinapatawad namin ang mga tao na nakagawa ng kasalanan sa amin. Pinapatawad namin ang mga tao na nakasakit sa amin. Ikaw, Panginoon, ang magsilbi namin. Hallelujah, praise the Lord. Magsilbi namin kalakasan. Magsilbi namin kalakasan sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa lahat ng tao na nakakonekta sa akin. Maraming salamat, Panginoon. At sa araw na to, hindi na ako madadaya ng trouble sa kahit anumang sitwasyon na aking kakaharapin. Bagkus, mananatili ako na nagtitiwala at nananampalataya sa iyo lamang, Panginoon. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord.